Sa sumunod na pangyayari makikita nga na nagputuloy pumunta sila Choldo at Jintae sa kuta ng mga bandido sa tinurong direksyon ng blacksmith. Taka ni Choldo bakit daw kahit sobrang layo na ang napuntahan nila sa bundok ng Obang ay wala pa rin sila nakikita ni isang bandido. Tanong nga ni Jintae kay Choldo siya daw ba ay desidido sa paglaban sa mga bandido, dahil narinig niya ang mga bandido na yun ay malalakas. At mising sagot ni Choldo wag daw siyang mag-alala dahil gagamitin niya ang kanyang malaking palakol sa mga ito, at biglang napahinto si Choldo dahil mayroon siyang naramdaman, at mayroon nang ang pana ang patama sa kanya pero nang nakita niyo yun, ay agad-agad niya itong nasangga ng kanyang palakol, at sigaw nga ni Jintae umatake na sa kanila ang mga bandido, at galit na sabi ni Choldo mukhang engrandi ang pagpasok ng mga bandido, at biglang napatingin si Choldo sa kanilang paligid nang napagtanto niya ang kalagayan nila. Sigaw niya kay Jintae na yun daw ay patibong at magtago daw siya sa kanyang likuran. Makikita nga na nagpaulan ng maraming palaso ang mga bandido kila Choldo, at agad-agad naman nga itong sinangga ng Choldo ng kanyang ogre skin. Tanong nga sa kanya ni Jintae kung ayos lang daw siya. Sagot ni Choldo ang kalagayan daw nila ay masama kaya maganda daw kung tumakas na siya, dahil impossible daw sila makatakas sa bundok na yun, dahil kung magpapatuloy daw sila mas magiging mapanganib. At biglang napansin ni Jintae ang mukha ni Choldo na may kulay berde. Mukhang ang palaso daw ay may lason na kasama. At nising sabi ni Choldo mukhang nagpakampant daw siya, kahit ang ogre skin niya daw pala ay kayang kalaban ng palaso na may lason. At sigaw nga ni Jintae sa kanya siya daw ba ay baliw na dahil natutuwa pa daw siya sa kalagayan niya. Sabi ngang muli ni Choldo kay Jintae ang laban daw na yun ay hindi para sa kanya kaya umalis na daw siya. At muling tanong ni Jintae kay Choldo na ayos lang daw ba talaga siya. Sagot ni Choldo wag niya daw siyang maliitin dahil siya ay isang barbarian. At tumakbo na nga si Jintae sigaw niya kay Choldo maghintay lang daw siya doon at susubukan niyang humingi ng tulong. At sumugod na nga din si Choldo sa mga bandido na nang ambush sa kanila. Sa sumunod na pangyayari makikita nga na gawang matalo ni Choldo ang tatlong bandido ng sobrang bilis. Pero sa isip niya ang lason daw ay sobrang lakas ng kamandag. Dahil ang pakiramdam niya ay hindi na niya kayang kontrolin ang sarili niya. Makikita nga sa itsura ni Choldo na kumakalat na ang lason sa buo niyang katawan, at may biglang tumalon na isang bandido sa kanyang likuran, pero agad-agad naman itong hinato ni Choldo ng palakol. Makikita ang ibang bandido na gulat dahil hindi sila makapaniwala na nakakagalaw pero si Choldo kahit kumalat na ang lason sa buo niyang katawan, at sabi nga ng isang bandido kay Choldo maghanda daw siya dahil tatapusin na nila ang buhay niya. Pero sa isip ni Choldo mas maganda daw yun para hindi na tumagal ang laban nila, kaya napagdesisyonan ni Choldo na sumugod sa mga ito ng buong lakas, at sa isang iglap lang ay nagtilapunan ang mga katawan ng bandido sa pag-atake niya. Sa isip ni Choldo na kailangan niya daw linisin ang daanan para siya ay makaalis doon ng mabilis. Sa sumunod na pangyayari makikita nga na sobrang bilis tumakbo ni Choldo pababa ng bundok, pero siya ay biglang nagulat at napahinto sa pagtakbo niya. Dahil ang direksyon na pinuntahan niya ay mayroon isang malalim na bangin, at may biglang nagtawanan sa likod ni Choldo at siya ay napalingon. Sabi ng leader ng mga bandido ang biktima daw nila ngayon ay sobrang buenas. Siya daw ay nagulat dahil tumagal siya hanggang doon, at tanong nga ni Choldo sa lalaki na siya daw ba ay si Jong Ha-chol. Sagot nga nito na tama daw siya at siya daw na biktima ay sobrang nakakatuwa ay Han, at biglang tumawa si Choldo sabi niya siya ay nadidismaya dahil sa simula pa lang daw ng laban nila ay gumamit na sila ng lason, at mising sabi ni Jong Ha-chol ang daldal niya daw, mukhang ang lason daw ay tumatalab na sa kanya dahil hindi na daw sumusunod ang katawan niya sa nais niyang gawin, at panigurado din daw siya ay mamatay na at mahuhulog siya sa walang katapusang bangin na nasa likod niya. Pero kung siya daw ay susuko at ibibigay niya lahat ng gamit niya, hahayaan niya daw siyang mabuhay. Makikita nga na lumalabo na ang paningin ni Choldo sa isip niya kung ang kalaban niya ay lumaban sa kanya ng patas at isang mandirigma, itataya niya daw ang buhay niya sa laban nila, at sigaw nga ni Choldo sa mga bandido na hindi niya daw ibibigay ang buhay niya sa mga taong tulad nila, at bigla nang tumalon si Choldo sa may bangin, at sigaw ng Jong Ha-chol kay Choldo na siya daw ay baliw. At sa pagtalon ni Choldo ay linabos niya ang kanyang gitnang daliri at tinuro niya ito sa kanila. Sa sumunod na pangyayari makikita nga na nahulog si Choldo sa isang lawa sa ilalim ng bangin, at makikita nga na napunta siya sa mind world niya at kanya bakit daw naging bata siya ulit. Siya ay biglang nagulat dahil nagliwanag ang kanyang mga kamay, at lumabas ang mga kaibigan niyang mga spirit dragon noong bata pa siya, at ang tawag daw sa mga dragon na yun ng mga elf ay mga espiritu.
At naalala nga ni Choldo ang nakasulat sa kanyang system window na Blessing of Spirit, pero yun daw ay sumpa at parusa sa mga barbarian. Naalala din ni Choldo simula nung pinanganak siya ay pinapalibutan na siya ng mga spirito, at nung bata din daw siya ay sinabi niya ito sa kanyang mga kaibigan, kaya simula nang nalaman ang sekreto na yun ng mga katribo nila, ay naging kalaban ang Turing sa kanila ng tribo nila. Kaya simula daw noon ay binaliwala niya na ang mga espiritu na nakikita niya na yun, at napaiyak na nga lang si Choldo sa kanyang nakaraan, dahil sa mga espiritu ay nanatili ang kanyang inner self sa pagiging bata. Pero ngayon daw ay kailangan niyang mabuhay, dahil ang buhay niya daw ay natili dahil sa sakripisyo ng tatay at nanay niya, at sa isip ni Choldo kung sa lugar daw kaya na yun ay pwedeng gumaling ang sugat niya, at nag-focus na nga si Choldo sa pag-control ng katawan at isip niya, at sa ilalim ng lawa ay biglang napasigaw si Choldo at nagising na. Sabi niya na kailangan niya daw maalis ang lahat ng lason na nasa katawan niya, at biglang naramdaman ni Choldo ang pagbabago sa katawan niya, at ang katawan niya daw ay gumagaan na at nakatakas na sa lason. Makikita nga sa system notification na nagagawa nitong kontrahin ang lason sa katawan ni Choldo, at naglabasan na nga ang sobrang daming system notification. Sa sumunod na pangyayari nakaahon na si Choldo sa may lawa, at nag-notify ang system kay Choldo na nakakuha siya ng poison resistance na skill, at taka ni Choldo ang kapangyarihan daw kaya na yun ay visualization, na kayang malagpasan ang kahit anong pagsubok, at mukhang siya din daw ay malapit ng maging isang ganap na barbarian warrior. Taka ni Choldo nang nakita niya ang binagsakan niya paano daw kaya siyang makakaalis sa lugar na yun, at biglang napalingon si Choldo sa may likod niya dahil mayroon daw siyang naramdaman na hangin sa malaking bato. At tinulak nga ni Choldo ang malaking bato at natuklasan niya ang isang secret ong lagusan, at pinasok na nga ito ni Choldo at sa pagpasok niya sa may pinakaloob, makikita nga ang sobrang daming halimaw na ganol, at nag-notify nga ang system kay Choldo ang napuntahan niya na yun, ay isang undisclosed dungeon ang abandoned dragon nest, at kailangan niyang matalo ang ganol chieftain. Nang nakita yun ni Choldo mukhang ang rewards daw ay mukhang maganda. At sabi nga ni Choldo sabi daw ng iba pagkatapos ng crisis ay magkakaroon ng isang oportunidad. Sa kabilang banda ang sitwasyon ni Jintae makikita siya na sobrang bilis ang takbo dahil hinahabol siya ng mga bandido. Sigaw nga ng isang bandido kay Jintae na huminto na siya dahil wala naman siyang matatakasan, at malapit na din daw nila siyang maabutan. At napalingon nga si Jintae sa may likod at makikita nga na naabutan na siya ng isang bandido, at siya ay nahawakan sa may leeg kaya siya ay napahiga sa lupa. At nang sasaksakin na si Jintae ng bandido sabi nito na gagawin daw nilang pakipakinabang ang lahat ng makukuha nila sa kanya. Namumutlang sigaw ni Jintae sa bandido wag daw, at nang may biglang tumamang pana sa ulo ng bandido at agad-agad itong tumilapon palayo kay Jintae. Nang nakita yun ni Jintae siya ay nagulat na kanya kung sino daw ang nagligtas sa kanya. At tanong nga ni Captain Choi sa kanya ayos lang daw ba siya. Nang magpapakilala na sana ang mga sundalo kay Jintae agad-agad naman napansin ni Captain Choi na sila ay napapaligidan na ng mga bandido, at sabi niya kila Jintae na unahin daw muna nilang labanan ang mga bandido bago sila mag-usap ulit, at nagsagudan na nga ang mga bandido kila Jintae. Sigaw nga ni Captain Choi humanda na daw sila sa paglaban. Makikita nga na ang trait ni Captain Choi ay isang ranker. Sa sumunod na pangyayari kung nasaan si Choldo makikita na madami na ang napaslang niyang ganol. Sa isip nga ni Choldo kahit gaano daw kadami ang napaslang niya madami pa rin dumadating na ganal, kahit nakapaslang na daw siya ng 12 hindi pa rin natatapos ang momentum ng mga ito. Taka niya kung mayroon daw kayang kakaiba nangyayari. Makikita nga sa may likudan na may pinuprotektahan ang mga nol sa kanilang likudan, at nang nakita yun ni Choldo sabi niya tama daw ang kanyang kutob, at nagpatuloy na nga sumugod si Choldo sa isang iglap ay nahati sa kalahati ang nakaharang sa daan niya. At bigla siyang tumalon sa mga ulo ng ganol na nasa harapan niya, at simula pa lang daw nung una ang kailangan niyang gawin ay talunin ang ganol chieftain. Kaya sinugod ng direkta ni Choldo ang ganol chieftain. Makikita nga ang ganol chieftain ay nitrate na isang shaman, at nang nakita ni Choldo ang ganol chieftain siya ay napatawa, at umatake na nga ang chieftain ng fireball kay Choldo at agad-agad siyang tinamaan ng mga ito, pero dahil sa overskin ni Choldo hindi siya tinalaban. At sabi niya sa chieftain na ayos daw ba ang pagtira niya ng fireball na yun, at sigaw nga ni Choldo na siya naman ang aatake, at ginamit na nga ni Choldo ang skill throw niya at binato ang kanyang palakol sa may chieftain. Sa pagtapon niya ng palakol ay nagawa itong masangga ng chieftain ng kanyang tungkod na hawak, pero agad-agad naman tumalon si Choldo sa may taas ng chieftain. Sigaw nga ni Choldo hindi pa tapos ang kanyang pag-atake,
Buong lakas ng hinito ni Choldo ang Ganal Chieftain ng dalawa niyang kamay. Sa sobrang lakas ng atake na yun ay lumubog sa lupa ang mukha ng Chieftain, at kinuha na nga ni Choldo ang kanyang palakol na naipit sa tungkod ng Chieftain, at agad-agad niya itong pinaghiwalay. Sabi niya sa Ganal Chieftain, sa tradisyon daw nilang mga barbarian kapag nanalo daw sila sa laban ng mga Chieftain kinukuha nila ang ulo ng natalo, agad-agad ng pinutol ni Choldo ang ulo ng halimaw na Ganal Chieftain. Sigaw nga ni Choldo na gawa niya na matapos ang dungeon. At gulat na gulat si Choldo dahil sobrang daming system notification ang nag-pop up dahil sa rewards niyang nakuha. Makikita nga dito ang main rewards niya na Chieftain Emblem kung saan kapag ginamit niya yun ay maari siya makagawa ng sarili niyang grupo. Sabi nga ni Choldo dahil daw doon ay makakagawa na siya ng sarili niyang tribo. Makikita nga din isa sa rewards ni Choldo ay ang tungkod ng Chieftain na nakuha niya. Dahil siya din ang unang nakapagkumpleto tapusin ang dungeon. Siya ay nakakuha din ng world map activation at makikita nga sa kamay ni Choldo ang mapa kung saan pa lang siya nakapuntang mga lugar. At taka ni Choldo sa mga hindi pa umiilaw sa mapa ay wala pang nakapunta. Nang nakita niya yun siya ay biglang ginanahan dahil ang mga lugar na yun ay pwede niyang mapuntahan kaya gusto niya daw itong puntahan. At may bigang pulang notification ang nag-pop up. Nakalagay dito na ang dungeon na yun ay natapos na kaya kailangan niya lumakas sa lugar na yun bago mapuno ng tubig. At biglang natarante si Choldo nang nakita niya yun. Nang nakita niya ang mga coins at stat crystal ay agad-agad niya daw itong kukuhanin bago siya tumakas. Sa sumunod ng pangyayari makikita na nakatakas na si Choldo sa may dungeon. At takani niya siya daw ay nakatakas na pero paano daw kaya siyang makakaakyat sa may bangin? Dahil ang pader daw ay malambot at wala man lang itong bato kaya mahihirapan siyang umakyat. At sa may taas may biglang sumigaw habang umiiyak sa pangalan ni Choldo. At nang narinig yun ni Choldo takanya kung si Jintei daw kaya yun, kaya hindi siya nagdalawang isip na sumigaw na andoon daw siya sa may baba, at nakita nga agad siya ni Jintei. Sabi niya siya daw ay nagpapasalamat dahil siya ay buhay, maghintay lang daw siya saglit at ibaba niya na ang lubid para siya ay makaakyat. Sa sumunod na pangyayari makikita nga na nakaakyat na si Choldo, sabi niya kay Jintei gusto niya daw bang makakita ng kakaiba, at pinakita nga ni Choldo sa kanya ang tato na nakuha niya. Nang nakita ito ng dalawang sundalo ay wala na silang nasabi. Tanong nga ni Sergeant Key kay Captain Choi kung ano daw ang gagawin nila ngayon dahil sila ay nagpakita na kila Choldo. Sagot naman ni Captain Choi wala na silang magagawa kaya sundan na lang nila ang mga ito, at ang utos din ng nakakataas sa kanila ay protektahan ang mga ito, at tinuro nga ni Jintei ang mga tumulong sa kanya. Sabi niya kay Choldo sila ang nagligtas sa kanya sa mga bandidong humahabol sa kanya kanina. At sabi ni Choldo na sila daw pala ang mga tumulong sa kaibigan niya, at nagpakilala nga sila Captain Choi kila Choldo pero hindi nila sinabi na mula sila sa army, at ginamit nga ni Choldo ang kanyang search skill sa mga ito, at sabi ni Choldo mukhang sila din ay malalakas nang narinig yun nila Captain Choi sila ay kinabahan, at biglang ang sabi ni Choldo sila din daw ba ay katulad nila na pumunta para puksain ang mga bandido? Karantang ang sagot ni Captain Choi na tama daw siya dahil sila din ay may sama ng loob sa mga bandido. Nang narinig yun ni Choldo bigla niyang tanong bakit masama ang loob nila sa mga bandido. Tarantang sagot ni Sergeant Key dahil ang nanay daw niya ay pinatay ng mga bandido, at sabi ni Choldo yun daw ay nakakapanghinayang kaya pumunta daw sila sa kanya, at tutulungan daw niya siyang makapaghiganti sa mga ito dahil tinulungan daw nila ang kanyang kaibigan, at tinawag nga ni Choldo sila Captain Choi na brother. Kaya sabi ni Captain Choi sa kanya bakit niya sila tinatawag na brother ang edad daw nila ay 31, sagot naman ni Choldo siya naman daw ay 32, at tuwang sabi ni Choldo kay Sergeant Key na wag siyang mag-alala, dahil sisiguraduhin niya na ang ulo ng bandido ay ilalagay niya sa harap ng libingan ng nanay niya. Nang narinig yun ni Sergeant Key ay wala na siyang nagawa at nagpasalamat na lang siya kay Choldo. Abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat sa panunood, huwag kakalimutang mag-like, share, at mag-subscribe, at i-on ang notification bell para updated ka sa susunod nating video.